Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay ng JSD All Around? Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan nyo ang aking kwento. Ang kwentong ito patungkol sa ikalawang yugto ng buhay ni Komadronang Juana. Subalit bago ko ipagpapatuloy ang kwento ay please like and share and subscribe my channel. Ang lihim ng komadronang si Juana, bakit nag-iisa na lang sa buhay? Ang komadronang ito ang ilalahad ko ngayon. Ang totoong kwento ni Lula Tabinay. Hayaan niyong baguhin ko ang mga tunay na pangalan ng kwentong ito. Ang lugar na pinangyarihan ay Agusan del Sur, Mindanao. Ang komadronang si Juana ay meron palang pamilya sa bayan ng Agusan. Subalit minabuti niyang tumira sa kabundukan para maikubli sa mga tao ang kanyang lihim. Dahil sa ang alam ng mga tao na siya'y isang magaling na komadrona at hindi naniningil kung siya'y magpapaanak. Dito nag-uumpisa ang ating kwento. Narito ang mga tauhan ng kwentong ito. Nato, apo ni Juana. Belio, ang nag-iisang asawa ni Juana. Lolo, kailan natin dadalawin si Lola Juana sa bundok? Nako, hayaan na natin ang lola mo ang dadalaw sa atin. Hindi ko na kayang maglakad ng malayo dahil sa aking rayuma. Lolo, baka hindi na rin tayo madalaw ni Lola sapagkat matanda na rin ang Lola. Nako apo, hindi naman maglalakad ang Lola mo. Nakatitig na lang si Nato sa kanyang lolo. Nasa murang isipan niya may mga katanungan siya bakit hindi maglalakad ang lola niya. Apo, hayaan mo, baka mamayang gabi lang andito na ang lola mo. Hindi kaniya matitiis na lumipas ang mga buwan na hindi kaniya makikita. Tanging si Lolo Belio at Nato ang natitirang kamag-anak o kapamilya ng komadronang Juana sapagkat ang mga magulang ni Nato at iba pang kamag-anakan ay nagpapakalayo-layo na sa kanila. Kapit na ang dilim. Mamaya-maya lang may kumakatok na sa pintuan ng bahay ng maglolo. Tao po! Tao po! Juana, kanina ka pa inaantay ng apo mo. Oo nga, Bio. Ramdam ko ang pananabik ni Nato sa akin. Kaya nga narito ako. Mahal na mahal ko ang aking apo. Siya na lang ang natitira sa ating mga pamilya. Oo, Juana. Pag naging matured na si Nato, tiyak iiwan din tayo. Malungkot na pananalita ni Lolo Belio. Kitang-kita sa mga mata ni Lola Juana ang kalungkutan na may pag-iisip. Puntahan mo na ang apo mo. Tabihan mo sa kanyang higaan.
Yan ang sabi ni Lolo Belio sa kanyang asawa si Juana. Nang tabihan ng kumadrona ang kanyang apo, ay yakap-yakap niya ito, habang si Lolo Belio naman ay nasa labas nagtatabako. Biglang nagulat siya dahil sa bubong ng bahay nila may pumapagaspas, at ang tanging naririnig ni Lolo Belio ay wak, 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 wak. Hindi na nagulat si Lolo Belio sa mga ganong tunog sa gabi. Ang ikinagugulat ni Lolo Belio ay, Naku po, Diyos ko, nawawala ang apo ko at si Juana. nang magising si Nato ay nasa tabing ilog na siya ng Agusan River. Ang kasama niya ay ang kanyang lola. Lola! Sa kabila ng pagkagulat ni Nato, ay yumapo siya sa kanyang lola, Juana, tanda ng pagkasabik niya sa kanyang lola. Lola, bakit nandito tayo sa tabing ilog? Apo ko, sumuklong ka sa may balikat ko. Tatawid tayo sa ilog. Lola, ang laki ng ilog at ang lakas ng agos. Baka maanod tayo. Huwag kang mag-alala, apo ko. Kayang-kaya ni Lola. Ipikit mo ang iyong mga mata para hindi ka matatakot. Pinikit ni Nato ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang nakatiwid na sila ng maglola. Takang-taka si Nato, ang bilis nilang makatawid. Lola, saan tayo pupunta? Ipapasyal kita, apo, buong sa may kabayanan kung saan maraming tao. Narating na nila ng maglola ang kabayanan, subalit tahimik ang mga kabayanan dahil sa hating gabi na. Tulog na ang mga tao hanggang sa Apo ko, narito na tayo. takang-taka si Nato dahil sa kabila ng katahimikan ng mga bahay ng kanilang dinadaanan ay ang bahay ng kanilang pinuntahan ay maraming tao. May mga nagkakape, mga nagigitara, mga may nagkakanta, may mga nakaupo, subalit walang nakangiti. Apo, huwag ka na pumasok sa loob. Dito ka na lang sa labas. Antayin mo na lang ako. Sige po, Lola. Aantayin kita. Mabilis na pumasok ang kumadro nang hindi siya pinansin ng mga tao. Ang dami na pala nila, mga katulad ko. Pinapaikutan nila ang bangkay. Sinasamantala nila sapagkat hindi pa ito ipinapasok sa kabao. Gustong gusto nilang maamoy ang kasariwaan ng bangkay
dahil sa kamamatay pa nito. Tumuloy-tuloy ang kumadrona sa kusina. Hindi man lang siya napansin ng mga tao dahil sa taglay niyang kapangyarihan na hindi nakikita ng isang ordinaryong tao hanggang sa nakita niya ang mga lamang loob ng karning baboy. Totoong lamang loob ng karning baboy at dali-dali niya itong sinilid sa palalagyan hanggang sa lumabas na siya sa pintuan ng kusina. Tinawag na niya ang kanyang apo. Apo ko! Halika na! Uuwi na tayo! Lola, sige. Apo ko, sumakay ka na uli sa may bandang likod ko para makaalis na tayo. Ilang saglit lang, nasa bahay na sila. Gulat na gulat ang kanyang lolo. Mga nabuho kayo, saan kayo naman galing? Kumuha lang kami ng apo ko ng mauulam natin. Dahil sa alam ko, hindi na kayo nakakaulam ng karning baboy kahit amang loob man lang. Kaya kumuha na kami ni apo. Lumipas ang mga taon. Malaki na si Nato at si Lola Comadrona at si Lolo Bilyo naman ay namatay na sa katandaan. Si Lola namatay sa katandaan doon din sa kanyang kubo sa kabundukan. Gustong gusto ni Lola Comadrona na ipamana sa kanyang mahal na apo ang kanyang kapangyarihan. Subalit dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang apo, minabuti niya itong isama sa kanyang kamatayan. Hindi na niya ito ipinamana kay Nato para naman magiging normal ang pamumuhay ng kanyang mahal na apo. Ang tanging alaala ng mga kabarangay ng Comadronang Juana ang kadakilaan bilang Comadrona, sapagkat lahat ng pinapanganak o pinapaanak ni Lola Juana ay malulusog at magagandang bata at lahat buhay. Ni kaunting pabor ay hindi humihingi si Lola. Ni kaunting pabor si Lola Juanang Comadrona ay hindi humihingi sa kanyang mga natutulungan. Kaya siya ay tinaguriang dakilang Comadrona sa kanilang bayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng aking kwento ng aking lolang si Tabinay. Salamat po.